Ang Suzuki Avenis 125 ay isang motor na talagang nilait ng mga Pinoy rider kamote na walang ambag sa Pilipinas, na kung sino pang walang silbi at walang alam, sila pa ang mas madalas merong mapuna. Kaya sa video na to mga idol ay susubukan nating alamin kung gaano ba kaganda ang motor na ito at kung sulit nga ba ito bilhin ng mga Pinoy. Ano-ano nga ba ang meron sa motor na ito para umani ng respeto sa matatabang utak na rider at vlogger na pumupuna ng itsura ng Avenis. Para magsagawa ng review, walkthrough at price update nito ay nandito tayo sa Guanzon, Santa Cruz, Zambales na merong mixed branded motorcycle ang hatid nila para sa inyo. Welcome to Haji Motovlogs. And this is Suzuki Avenis 125. Let's go! Unahin natin sa kanyang makina na mayroong kargadong 124cc engine displacement, single cylinder, single overhead cam, 4-stroke po siya, mayroong 2 valves at air-cooled ang ginagamit sa pagpapalamig ng makina. Para naman sa fuel system nito ay gumagamit ng fuel injection na kung saan meron siyang 53 to 54 km per liter para sa kanyang mileage. Not bad para sa daily use o pang araw-araw na gamitan. Transmission naman ito ay gumagamit ng fully automatic transmission na kung saan gas and go lamang ito kaya napakadaling imaneho at i-handle nito. Para sa bore ay mayroong 52.5mm at ang stroke ay 57.4mm. Pagdating naman sa kanyang performance, meron po siyang 8.5 horsepower at 6,750 RPM na may peak of torque na 10 Nm at 5,500 RPM na kayang tumakbo sa bilis na 90 to 100 km per hour para sa kanyang top speed. Pero depende po yan kung kabado o kamote. Halina't samahan nyo kung ikutan pa ang motor na ito kung ano ang may bibigay na kagandahan para sa inyo. Let's go! Unahin natin sa kanyang body design na ito ang tinatawag na muscular scooter. Very aerodynamic and sporty look ang disenyo nito. At ang signal light nito ay makikita natin nasa manubela po siya mga idol. Elevated siya kaya mas effective at mas safe ito. Mas visible sa daan lalo na sa gabi at gumagamit ito ng ordinary bulb. Makikita naman natin na meron siyang maliit na dark lens windshield. At ito ay meron pang nakalagay na Suzuki logo. Syempre, hindi mawawala yan. Dito naman sa ibaba ay merong iconic chrome logo ng Suzuki with glossy black fairings mga idol. Gumagamit naman ito ng split LED para sa kanyang headlight mga idol, mas visible sa daan lalo na sa katarikan ng araw. Sa magkabilang gilid naman mga idol ay meron po siyang reflector or round reflector na kung saan meron siyang minimal decals naman dito sa bandang ibaba na merong nakalagay na letter A, stand for Avenis. Telescopic fork naman ang suspension sa harapan, single disc brake with 1-pot caliper para sa kanyang braking system. Mags po ang ginagamit niya na merong sukat na gulong na 90x90-12 at tubeless na po ang gamit. Maganda din ang design ng kanyang taillight mga idol, napakalapad. LED din ang ginamit nito with separate position ng signal lights pero ordinary bulb pa rin ang gamit nito. Dito naman sa kanyang back fender ay malapad din mga idol para sa talsik putik with reflector yan mga idol at plate light para naman sa plaka. Ang tire hugger naman nito ay malapad at sakop na sakop ang gulong, iwas talsik putik at tae sa makina mo. Single shock absorber naman ang suspension nito sa likuran, drum brake para sa braking system. Mags po ang ginamit nito na mayroong sukat na gulong na 90x100-10 at tubeless din ang gamit. Dito naman sa kanyang gilid makikita natin ang airbox at crankcase with kickstarter mga idol. Ang kagandahan ng mayroong kickstarter, syempre kung sakaling mahina o humina ang baterya ng motor mo ay pwede mo itong padyakan para mag-start up ng makina. Dito naman sa kanyang bandang puwitan sa gilid ay makikita natin ang underseat compartment na kanyang susian. Ang ganda din ng kanyang pilyong putres mga idol na nakahulma sa mismong fairings at napaka-sporty look talaga ang datingan. Sa gilid pa rin mga idol makikita natin na bolded na naka-emboss na logo ng Avenis na very sophisticated and napaka-astig talaga. Ang makina naman nito ay equipped na ng SEP o Suzuki Eco Performance na kung saan napaka-eco-friendly na napakaganda pa sa makina.
Makikita naman natin na plastic cover ang ginamit dito sa kanyang muffler. Nasakop na sakop ang buong muffler nito na very sporty ang datingan na merong kulay na combination na matte black at glossy. Sa tabi nito ay makikita natin ang kanyang exhaust fan para sa cooling capability. Akyat naman tayo sa taas mga idol at unahin natin ang kanyang side mirror na merong standard size at stem nito. Sa kanyang console panel, gumagamit ito ng fully digital meter na kung saan mas readable at accurate ang mga meter at gauge na dapat mo malaman na merong dalawang button selector with minimal logo ng Suzuki. Sa kanyang switches and buttons mga idol, unahin natin sa kaliwa na merong high and low, turn lights at horn. Sa kanan naman ay merong iisang button lamang na merong dalawang function, merong electric starter and kill switch. Sa controls naman mga idol, sa kanan ay merong throttle control with brake lever sa unahan. Sa kaliwa ay merong hand grip with brake lever sa likuran. With park lock lever yan. Ang park lock lever ay isang safety features na kung sakaling magpapark ka sa inclined o uphill road ay di dadaos-dos ang motor mo. Sa kanyang convenient features naman ay meron po siyang utility pocket na merong cover. At ang isa naman ay wala para sa easy access needs mo. At dito nga sa merong cover ay meron po siyang USB charger na kung saan pwede ka na mag-charge anytime, anywhere, wherever you will go. Pagdating sa kanyang susian ay gumagamit ito ng shutter lock key na kung saan mismo ang susian ay merong takip. Napaka-safe nito sa mga magnanakaw. At ang kagandahan nito, meron po siyang utility hook na pwedeng sabitan ng kung ano-ano at malapad na flat footboard para sa mga excess baggage mo, hindi lang sa comfort riding experience. Dito naman sa kanyang upuan, malapad na upuan para sa Yagbos, Eco at Wet Packs. At napakasimple ng tabas nito with gray and black na color combination at malambot syempre ang foam nito. At napaka-unique nito mga idol dahil nasa puwetan ang kanyang gas refiller nito na merong kapasidad na 5.2 liters. Ang kagandahan nito mga idol, hindi mo na kailangan tumayo para magpagas lamang. At pagbukas naman natin ng underseat compartment ay makikita natin na napakalawak, very huge, na merong kapasidad na 21.5 liters. Pag-usapan naman natin ang kanyang body dimension kung pasok ito sa heavy traffic ng mga Pinoy. Ang haba ay merong 1,895mm lapad, 710mm at ang taas nito ay 1,175mm. Pasok na pasok, sagad na sagad at madulas na madulas para sa traffic. Ang seat height naman nito ay merong sukat na 780mm, pasok sa mga 5'4 pataas. At ang kilo naman nito ay 106 kg lamang, pasok din sa may kaliitan ng katawan. At para sa reference nyo mga idol, inimbitahan natin si Coco Martin na merong height na 5'4 at merong kilo na 58 kilo. Makikita natin na no problem daw sa kanya. Nakatingkayad pero okay lang daw. Para sa handling ay okay din naman daw. Paalala lang mga idol, ang presyo ay pwedeng magbago, depende po yan sa lugar, dealer, promotion ng bawat dealer, at syempre napapanahong problema ng Pilipinas. At ayun na nga mga idol, para sa akin ay sulit pa rin ang Avenis at kayang-kayang makipagsabayan sa ibang leading brand like Yamaha and Honda pagdating sa 125 scooter category. At deserve nito ng respeto galing sa mga pa-epal na vlogger at rider. Pero kung ikaw nga ang tatanungin dahil syempre mas magaling ka pa rin sa akin, sulit nga ba o hindi? At kung Avenis 125 ang motor mo ngayon, anong masasabi mo sa motor mo? I-comment mo na yan para mapagtulunan, mapag-usapan na. At para tapusin ang video na to, huwag sana kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa mga ganitong klaseng impormasyon tungkol sa mga bago at lumang mga motor. At i-like at i-follow nyo na rin ang ating munting page na Haji Motovlogs TV. Ito po si Haji from Haji Motovlogs. Thank you for watching and peace out.